ayon sa aking mga sinabi dati, ay uulit-ulitin ko ito nang sa ganun ito ay tumimo sa ating mga puso't isipan. Na, Ganun na lang po gagawin sa akin. upo, Paulit-ulit na. paulit-ulit sapagkat ikaw ay nagkakaroon ng makalilimutin ka na. Opo. Alam mo ba ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Nilikha lamang ang mga jin, yung mga hindi natin nakikita, at tayong mga tao upang sambahin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino nga ba ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la yakhudduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Who is Allah? La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him except with His permission? He knows what happens to them, His creatures in this world, and what will happen to them in the hereafter. And He will never compass anything of His knowledge except that which He wills. His kursi extends over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding and preserving them. And He is the Most High, the Most Great. Ang Allah, ang siyang nagmamay-ari, ang Allah ang karapat-dapat lamang pag-ukulan ng pagsamba. Ang Allah, siya po ang nagmamay-ari ng kalangitan at mga nasa kalupaan. Anuman ang mga nasa kalangitan at anuman ang nasa kalupaan, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagmamay-ari. Nalalaman ng Allah ang mga ginagawa ng kanyang mga nilikha dito sa mundo at ang mangyayari doon sa kabilang buhay. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi napapagod sa pangangalaga sa kanyang mga nilikha. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang ang nangangalaga sa kanyang mga nilikha at hindi napapagod. Wala siyang kapaguran. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang kataas-taasan, ang dakila, sapagkat siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ang Allah, ito po ang pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang Allah, ang Diyos ng lahat ng mga propeta. Kaya naman, ang mga propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ, ang tawag nila sa God ay Allah. Ang Allah, yan ang nagsugo at nagpadala sa mga propeta dito sa mundo. At sinasabi ng mga propeta, La ilaha illa huwa, iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. At hindi ka ba ilala, Muhammad Rasulullah. At hindi ka ba nagtataka mula kay Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ at kay Propeta Muhammad, si Jesus na si Isa Al-Masih na anak ni Maryam, hindi ka ba nakapagtataka na ang lahat ng ang pagtawag nila sa Diyos ay Allah at ang Allah ay may relihiyon na binigay ng sasangkatauhan, ang Islam po? Ang Islam, ito po ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah sa sangkatauhan. At ito ay ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Na ang ibig sabihin doon sa sinabi ng Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang relihiyon bilang ating relihiyon mula kay Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ, lahat ng mga propeta, lahat ng mga sahaba, sa buong sangkatauhan, sa sansinukob, Islam lamang po ang aprobado at perpekto na binigay ng Allah sa sangkatauhan. Itong ating mga naririnig ng iba't ibang mga sikta, relihiyon at denominasyon, ito po ay man-made, gawa-gawa lamang ng tao. Nakakalungkot, nakakaawa, sapagkat ang ating mga kababayan ay pumasok sa iba't ibang sikta, relihiyon, at nakalimutan na nila na Islam lamang ang aprobado at perpektong relihiyon. Paano na ngayon? Pumasok sila sa ibang relihiyon. Marami pang nauna sa kanila na mga tao.
ngayon lang sila gumawa ng relihiyon. Paano maliligtas ang mga nauna sa kanila? Hindi po ba? Samantalang Islam, bago likhain si Adan, ang mga propeta, bago sila bumugso dito sa mundo, ay Islam po ang relihiyon po nila. Kaya nga nakakatuwa na dumating sa atin ang kagandahan ng relihiyong Islam, ang relihiyong Islam. Na tayo, man ang kalagayan natin, pinaabot sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang aprobado at perpektong relihiyong binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam niyo po ba, Mother, na bago tayo isilang, Islam na ang relihiyon natin? Tayo na ay mga Muslim, sapagkat ang Islam ay bago tayo ipanganak, Muslim na tayo. Bakit nagkaroon ng iba't ibang sikta? Dahil sa kagagawan ng ating mga magulang. Hindi ba't ikaw dati ay may mga anak, ikaw ay dalaga pa, nung nagkaasawa ka, nagkaroon ka ng anak. Anong ginawa ninyo sa mga anak? Dinala mo sa ibang relihiyon. Ano po? Ito, ganun din sa atin. Dinala tayo ng ating mga magulang doon sa ibang relihiyon. Ibig sabihin ay parang iniskam natin ang mga bata, ang mga anak. Hindi natin pinag-aralan historically sa Pilipinas na bago dumating ang mga Amerikano, Espanyol, Hapon sa Pilipinas, ang ating mga ninuno ay mayroon na silang relihiyon. At mayroon ng mga Muslim dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin ng Muslim, naniniwala sa nag-iisang tagapaglikha. Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. At sino mang naniniwala sa kaisahan ng Allah, sa Allah, at gumagawa tayo ng kabutihan at pinangakuan tayo ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman. Ito po ang ibinahagi sa atin ng ating mga ninuno. Ibig sabihin, ang totoong mga terorismo, ang totoong mga mananakop, hindi ang ating mga ninuno na mga Muslim, kundi ang mga Amerikano, Espanyol, Hapon, pumunta dito sa Pilipinas at ipinaglaban ito ng ating mga ninuno. Nanatili sila rito hanggang sa umalis ang mga Amerikano. Nanatili ang ating mga ninuno na mga Muslim hanggang umalis naman ang mga Hapon. Nanatili ang ating mga ninuno na mga Muslim dito ipinaglaban ang Pilipinas hanggang sa umalis naman ang mga Espanyol. Ibig sabihin, ang totoong nagmamalasakit sa Pilipinas ay ang ating mga ninuno na mga Muslim. Ang ninuno nating mga Muslim, ang tawag nila sa Diyos ay Allah, at ang kanilang relihiyon ay Islam. Kaya ito ngayon ay tawag sa atin ay nagbalik loob tayo sa tunay at nag-iisang Diyos na Diyos ni Isa Almasih na anak ni Maryam, Diyos ng lumikha ng kalangitan kalupaan. At huwag kang masyadong malungkot kung ano ang kalagayan mo, sapagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumingin tayo sa mas mahirap pa ang kalagayan. Naranasan mong lumakad, naranasan mong mamasyal, naranasan mong pumunta sa iba't ibang lugar na kumplito may mga paa at may mga kamay. Samantala may mga isinilang na mas mahirap ang kalagayan na walang paa, walang mga kamay. O isa lang naman ang paa, isa lang naman ang kamay. Samantala tayo ay dumaranas ng pagsubok, naranasan natin lumakad. At huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat habang buhay ay may pag-asa. At tayong mga may karamdaman, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang ating dakilang manggagamot. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung tayo ay may karamdaman, ang Allah ang siyang nagpapagaling sa atin, sapagkat siya ang pinakamabagin, pinakamawain. Itong ating mga karamdaman, ito ay pagsubok sa atin na anuman ang ating kalagayan, manatili sa ating puso't isipan ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walang ibang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba kundi ang Allah at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Ulitin mo nga ito. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ganyan ang kanang kamay. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila.
ito ang pinakamainam. Huwag tayong magamba, huwag tayong malungkot. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinaghanda ko kayo ng pinakamainam na lugar kung tawagin ay Jannah, Firdaus, ang paraiso, ang paradise. Ang mundong ito ay talagang ito ay hindi mananatili. Ito ay temporal, ito ay pansamantala lamang. Tayong mga naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, tayo ay uuwi sa pinakamagandang pook na hantungan, ang paraiso, na kung saan ang kababaihan doon ay malaya sa karumihan, busilak sa kagandahan, wala ng problema, wala ng pagtanda, wala ng mga karamdaman. Tayo doon ay mamumuhay ng manang masagana. We will live a pleasant life in paradise. Mamumuhay tayo doon nang wala ng kamatayan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, sapagkat dito sa mundo ay pansamantala lamang ang kahirapan, at tayo ay uuwi sa pinakamagandang puknantungan, ang paraiso. Allahu Akbar! Sabihin mo, Allahu Akbar! Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila. Ang Allah ay dakila. Yes. Kaya tandaan mo mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, panatilihin mo ang kaisahan sa paniniwala sa Allah. Huwag tayong maniniwala sa mga rebulto kahoy. Huwag tayong maniniwala sa mga anting-anting. Huwag tayong maniniwala sa mga maliit o malaking mga krus. Sapagkat ang sino man na bawian ng buhay ng kanyang sinasamba ay nilikha ng Diyos ng Allah, hindi ang lumikha. Siya ay hindi mapapatawad at siya ay papasok sa impyernong apoy na kasakit-sakit na kaparusahan. Ibig sabihin, walilladina kafaru birabbihim adhabu jahannama wa bi'sal masir. And those who disbelieve in their Lord Allah is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Ang sino mang hindi naniniwala sa kaisa ng Allah at siya ay sumasamba sa mga rebulto kahoy, mga nilikha ng Allah, para sa kanya ay kaparusahan sa impyernong apoy, kung tawagin ay pinakamailalim na hukay. Kaya ito ay napakainam, napakaganda. Anumang pagsubok, anumang katayuan natin, manatili sa atin, puso't isipan ang kaisahan ng Allah. Sapagkat ang Allah ang siyang nagbigay sa atin ng kapahintulutan na magising mula sa pagtulog, at tayo ay mamamatay na may pananampalataya, at tayong ay uuwi sa palagiang tahanan na kung tawagin ay pinakamainam na lugar, paraiso. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikum musalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala.